Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo. Mga kapatid, makatarungan ang Diyos. Hindi niya lilimutin ang inyong ginawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinakikita sa paglilingkod ninyo sa inyong mga kapwa Kristiyano. At pinakananais ko na ang bawat isa sa inyo'y patuloy na magsumikap hanggang wakas upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong nagtitiis at nananalig sa Diyos at sa gayoy tumanggap ng mga ipinangako niya. Nang mangako kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpa sa kaniyang sariling pangalan, yamang wala nang hihigit pa rito sa kaniyang mapanunumpaan. Sinabi niya, "Ipinangangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lipi." Matiyagang naghintay si Abraham at kanyang ang nakamtan ang ipinangako sa kanya. Nanunumpa ang mga tao sa ngalan ng isang nakahihigit sa kanila at sa pamamagitan ng panunumpang ito'y natatapos na ang usapan. Gayon din naman, pinatibayan ng Diyos ang kaniyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakilala sa kaniyang mga pinangakuan na hindi nagbabago ang kaniyang panukala. At hindi nagbabago ni nagsisinungaling man ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kaniyang pangako at sumpa. Kaya't tayong nakatagpo sa Kanya ng kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay at ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing sa templong panlangit. Sa dakong kabanal-banalan na pinasukan ni Jesus na nangunguna sa atin. Doon, siya'y isang dakilang saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kailangan talagang palakasin ang loob ng mga Kristiyano. Sila ay itiniwalag ng mga kapwa Hudyo nila kasi naniniwala na sila na si Jesus nga ang Kristo. Ang nanghihina na rin ang loob nila sa kanilang paggawa ng kabutihan. Baka nagsawa na sila o kaya baka nakikita nila na wala namang nangyayari sa mga kabutihang ginagawa nila. Kaya sinabi sa kanila na makatarungan ang Diyos. Hindi niya nililimutin ang inyong ginagawa at ang pag-ibig na inyong ipinakikita hanggang ngayon pinakikita sa paglilingkod ninyo sa inyong kapwa Kristiyano. Hindi lamang makatarungan ang Diyos, tapat din siya sa kanilang pangako na may gantimpala ang kabutihan natin. Tularan natin ang mga taong hindi nagbibitaw sa mga pangako ng Diyos. Ang halimbawa na ibinigay ay si Abraham. Sumumpa ang Diyos sa kanya na pararamihin niya ang kanyang lahi kahit na wala pa nga siyang isang anak at matanda na siya at ang kanyang asawa. Hindi lang nangako ang Diyos, sumumpa ang Diyos. Ang tao ay nanunumpa
na ginagamit ang pangalan ng Diyos. Tinatawagan niya ang Diyos kasi mas mataas ang Diyos kaysa kanya. Parurusahan siya kung hindi niya tutuparin ang kanyang sumpa. Wala nang mas mataas sa Diyos kaysa kanyang sarili. Kaya ang Diyos ay sumusumpa sa kanyang sariling pangalan. Manalig tayo sa pangako ng Diyos tulad ni Abraham. Kung tayo patuloy na nananalig sa pangakong ito, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Ang pag-asang ito ang siyang katibayan at matatag na angkla ng ating buhay. Kahit na gaano kalakas ng hangin o alon, hindi mawawala ang bangka at hindi mapapadpad kung ito ay nakaangkla. Nakaangkla tayo sa Diyos. Hindi tayo mapapadpad ng anumang pagsubok. Sa ating panahon ngayon, narinig natin ang katagang donor's fatigue. Ang ibig sabihin na may mga taong napapagod na sa katutulong. Hindi naman nawala na sila ng pera. Kahit na mayroon pa silang pera, nasusuya na silang tumulong. Kasi baka akala nila wala namang kabutihan na nadadala ang kanilang mga tulong. Parang hindi naman talaga nakakatulong. Parang ganitong kalagayan ng mga Ebreyong Kristiyano. Upang wag silang magsawa, hindi magkaroon ng donor's fatigue na tumulong, pinaalaala sa kanila ng manunulat na makatarungan at tapat ang Diyos. Makatarungan siya, gagantihan niya ang anumang kabutihan na nagagawa nila, lalo na sa ating kapwa Kristiyano. Tapat siya. Tapat siya sa kanyang pangako na hindi niya tayo iiwanan. Kaya manalig tayo sa kanya. Kaya kapag tayo ay tumutulong, hindi lang natin tingnan ang ating tinutulungan. Tingnan din natin ang Diyos. Marahil, madidiscourage tayo kapag tinitingnan lang natin ang ating tinutulungan, parang walang nangyari, parang wala namang pagbabago sa kanila. Pero tingnan din natin ang Diyos sa mga ginagawa natin, alang-alang sa Kanya. Makatarungan siya at maaasahan siya. Hindi siya magpapabaya at gagawa siya ng gantimpala. Sinabi ng manunulat, ang pinakananais ko na ang bawat isa sa inyo'y patuloy na magsumikap. Panginoon, ito rin po ang ninanais namin. Na patuloy kaming sa aming pagsikap, na hindi kami ma-discourage. Bigyan po ninyo kami ng katatagan sa anumang kabutihan na aming pinagsisikapan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.